Nag-enjoy po bang lahat? Napaka ano po no na ang galing talaga yung group na dito eh. Halatang kumakain ng sa street food eh. Magaling tumusok. Ang laki mo, dalawang bola, ano? Napakadali lang sa kanila. Ayan, so maiksi na lang po yung ano po natin, no, yung oras. Pero ganun pa man, no, nag-enjoy naman po ang lahat. Ayun po ba doon? Ayan, so hinihingi ko po ang ating mga katatayan na tumayo at tayo manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. We praise your name, Father God. Lord, kumilos ka, Panginoon, sa lugar na ito. Katagpuin niyo po ang bawat isa, Panginoon. And Lord, gamitin niyo po, Panginoon, ang iyong lingkod upang magbahagi ng iyong salita, Panginoon. We thank you, Father God. And Lord, hindi po kami uuwi na empty. Bagkus, Panginoon, pagpapalain niyo po kami, Panginoon. Through your word, Father God. And Lord, anoint every one of us, Father God. Anoint me, Father God. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. So, nakaka-excite po no, na first time. Ngayon po tayo ay first na makita-kita. And we are 76. 76 ba, kuya? 76. Ayan. And in-acknowledge ko po yung mga bago, yung mga 5 kanina na mga naggagandahang lalaki. Nagugwapuhan pala. Nagugwapuhang mga katatayan. And gusto ko pong ibahagi ang salita ng Panginoon. And dito po, overflowing gratitude. Ayan. Yung overflowing, ano po sa inyo yung overflowing? Nag-uumapaw. Sa Tagalog po yan, nag-uumapaw na pasasalamat po. Eh, no? Tinagalog ko na. Nagtanong pa ako. Ayan. So sa inyo po, ito po yung ating pong teksto. Basahin po natin. Baka pwede po nating basahin. Saglit lang po. 1, 2, 3. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Ayan. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon po, no? Ano po sa atin, kung sinasabi po natin na overflowing gratitude, no? What does overflowing gratitude to your personally po, no? Kagaya po kay Kuya Roger po kanina, kay Kuya Resty, pasalamat, no? Na nakatawid pa ng 2025. No? 2025. At alam po natin, yung panahon na yan, marami po tayong pinagdaanan. Amen po ba doon? Marami po tayong a victorious moment sa ating buhay. Marami ding mga pagkakataon, season na talagang napakahirap. Dami po nating naranasan po doon. And sabi po dyan, give thanks to the Lord. May 3 po tayong puntos po dito, no, na pag-aaralan. Kung naririnig nyo po itong give thanks to the Lord, ito po ba ay command? Para sa inyo po, command po ba ito? Okay? Yung iba po, command. Yung iba, hindi. Alam niyo po, bilang isang mananampalataya, it's a natural response to a believer when we are recognized who God is. Tama po ba? Hindi na ibig sabihin na pasalamatan mong Panginoon. Di ba ba? Kung ikaw po yung tatay at nagbigay sa anak mo, ano po niya, nagpapasalamat. Tama po. Nagpapasalamat po ang ating anak. Pero tayo po bilang believer ng ating Panginoon at nire-recognize po natin who God is sa ating buhay. Siya yung nagbigay ng buhay, nagbigay ng lakas, kakayanan. Okay? Siya yung nagbigay ng kakayanan natin upang to gain wealth. Tama po ba mga tatay? To gain wealth. So, abot-abot po ang ating pasasalamat. And we cannot contain this. Sino yung nagsasabi na pinagpala siya noong 2025?
Amen. Pumalakpak nga po ang pinagpala ng ating Panginoon. Kung nire-recognize po natin ang ating Panginoon, talagang grabe po. Nag-uumapaw yung ating pasasalamat. Okay? Nag-uumapaw ang ating pasasalamat sa Kanya dahil sa ginawa niya. Pero alam niyo po, sa mga tao po, no, naniniwala po ba kayo na makakalimutin ang mga tao? Makakalimutin. Yung ginawa ng Panginoon nung Sunday hanggang ngayon, nakalimutan niya. Sino yung makakalimutin na dito? Wala, Alzheimer disease ba yun? Di ba? Yung iba po, nakakalimutan niya ano yung ibinigay ng Panginoon sa kanya. Ano yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Nung 2025, ito nga lang, nung last week, nakalimutan na natin. Tama po ba? May nakalimot na ba yung ginawa ng Panginoon nung last week hanggang ngayon? Kung titignan po natin at nire-recognize natin na ang Panginoon ang lahat ay sa Kanya, kaya tayo mayroon dahil sa Kanya, talagang abot-abot po yung ating pasasalamat. Ganon din po sa tao, tama po ba na kung may problema ka at tinulungan ka niya, anong sinasabi po nun? Nag-umapaw ang pasasalamat ko sa iyo, bro. Di po ba? How much more sa ating Panginoon na nagbigay ng lahat sa atin, sa ating pangailangan, every day. Di ba? Sabi po diyan, next, for He is good. Sino ang sabi po na good ang ating Panginoon? Okay? Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. He is good. God's goodness does not depend on our situation. Tama po. Kung okay yung good ang Panginoon. Pero pag bad, good pa rin po ba? Amen. Pagka blessing, malaki ang blessing, wow, good ang ating Panginoon. So, hindi nakadepende po. Kung malakas ka, wow, good ang Panginoon. Hindi po ganun. Hindi po nagdedepende sa ating sitwasyon. Kaya nasasabi natin na good ang ating Panginoon. God's goodness is not conditional. Good ang Panginoon dahil mabuti ako. Hindi po ganun. Tama po? Masasabi natin na ang Panginoon ay good pagka yung condition po natin ay very good, ganun po ba? Maayos ang pamilya, smooth sailing tayo. Masasabi natin na good ang ating Panginoon. Pero, kuya, nawala. Ayan. So, God's goodness is not conditional. And God's character remains good. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Amen po ba? Sabi nga ng kanta kanina, di ba? Napakabuti mo, kumanta tuloy ako. Di ka nagbabago. Talagang ganun po ang karakter ng ating Panginoon. Ano man pong sitwasyon po natin, nakakaranas tayo ng sakit, karamdaman, relasyon, financial, ang Diyos po natin ay mabuti. Amen po. Napakabuti po ang ating Panginoon. Sabi po dyan, no, why is it sometimes na napakahirap magpasalamat sa ating Panginoon? Bakit po? During difficult times, napakahirap po magpasalamat. Bakit po? Baka may sasagot. Kasi minsan nakikita po natin yung malaking problema po natin. Tama po. Hindi natin nakikita yung ginagawa ng Panginoon unti-unti para tayo ay makabangon, para tayo ay makapag-bounce back. Yung pag-provide, yung kalakasan po natin every day para harapin po natin yung challenges sa buhay po natin, sapat na po yun. May pagpasalamat po natin. Tama po ba?
Amen po ba doon? Ayan. So, yan po, minsan po, no, napakahirap magpasalamat. Hindi po, hindi po yung hard times, kundi yung ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kasi kung may problema po kayo, ang nakapokus po sa atin yung problema eh. Hindi nakapokus yung gagawin ng Panginoon, yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Sabi po niyan, next. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Kung ano man po yung napapagdaanan po natin, ang karamdaman, sakit, o ano pa man yung naranasan po natin, in everything, give thanks, for this is the will of God. Mayroong purpose ang ating Panginoon, bakit ka nagdadaan po dyan. Sino yung walang pinagdaanan noong 2025 hanggang ngayon? Si Kuya Jerry, grabe, kahit masakit yung likod niya, kahit na hindi makabangon, no? Alam ko, that may purpose po. Ang Panginoon, bakit po nararanasan po yan? Okay? Ano man po yung nararanasan po natin, may purpose po ang ating Panginoon. Bakit nararanasan po natin yan? Amen po ba, Kuya Resty? Ayan. Lahat po yan. Dahil yan ay kagustuhan ng ating Panginoon. Next, His love endures forever. Ang pag-ibig ng ating Panginoon ay magpawalang hanggan. Naniniwala po ba kayo niyan? Ang pag-ibig ng ating Panginoon ay magpawalang hanggan. Bakit po? God's love is constant. Hindi nagbabago po yun. Hindi nagbabago. God's love is eternal. Magpawalang hanggan po yan. Okay? Ang tao po nagbabago. Tama po ba? Pagka okay ka, love kita. Pero kung hindi ka okay, hindi kita love. Ganun po ang tao eh. Tama po? Pero ang ating Panginoon, hindi po nagbabago yan. Constant po yan. Okay? Sabi po sa Matthew 5, no? Pinapasikat ng araw ang Diyos at pinapaulan sa mga mabuti at hindi mabuti. Grabe po, no? Ganon po ang Panginoon. Kung hindi ka love ng Panginoon, nung hindi ka naniniwala sa Kanya, hindi ka na pinaulanan. Kung hindi ka love ng Panginoon, hindi ka na binigyan ng buhay. Kung hindi ka love ng Panginoon. Kaya ano po yung hugot po natin? Bakit nag-uumapaw ang pasasalamat po natin sa ating Panginoon? Dapat ito po yung paghugutan po natin. Bakit mag-uumapaw po yung ating pasasalamat sa ating Panginoon? But God demonstrates His own love toward us. In that while we were still sinners, Christ died for us. Nung hindi po tayo nakakilala sa Kanya, minahal tayo ng Panginoon. Nung tayo ay makasalanan, grabe po, minahal tayo ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Ito po dapat yung hugot po natin, bakit nag-uumapaw po yung pasasalamat natin sa Panginoon. No? Dahil nung makasalanan po tayo, minahal po tayo ng Panginoon. Ibinigay niya po yung bugtong niyang anak. No? To demonstrate His love. No? Christ died for us. Ano po yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan po. Kamatayan. At doon po talaga tayo pupunta sa kamatayan na walang hanggan. Because of God's love, no, yung eternal love, hinayaan niya na makakilala ang bawat isa na narito. Yung mga tatay na narito,
na nagsusumiksik sa ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang bawat isa ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kuya, dapat ito yung mga hugot po natin na ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Itong 2026 na ito, hindi natin alam yung future po natin. Sinong nakakaalam ng future kinabukasan? Di po ba wala? Pero kung ipinagkatiwala po natin sa ating Panginoon, sigurado po ako, meron po tayong future. Kasi ang sabi po niya, ano po? Sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and a good future." Kaya kung nakakilala ka sa Panginoon at inaccept mo siya bilang Diyos at tagapagligtas, meron kang future, kapatid. Wala pong nakakaalam kung ano po sa atin bukas. Buhay pa ba tayo? Makakatawid ba tayo ng 2026? Hindi po natin alam. Pero ngayon pa lang, kapatid, ipagpasalamat na po natin. Pwede po bang isigaw, "Thank you, Lord!" Thank you, Lord! Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. Kung wala po ang Panginoong Hesus, siguro hindi tayo nagtipon-tipon po dito. Okay? Wala po tayo ngayon. Pero purihin ang Panginoon dahil may namatay, ibinigay niyang bugtong niyang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo man ay nakakaranas ng kapigatian dito, I know na mayroon naman po tayong eternal life, mga kapatid. Kung hindi man natin naranasan yung kasaganaan, no? Yung sakit, karamdaman, eternal po, wala na po. At yun ang pangako ng ating Panginoon. Okay? Yun dapat po yung hugot po natin. Bakit po tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon? Mga kapatid, no, itong 2026, naniniwala ako na gagamitin po tayo ng ating Panginoon sa mga iba pang tatay. Sa mga mahal natin sa buhay, at ganoon din po yung mga tatay na wala pa po dito. Okay ba lang po sa inyo? Masaya po ba kayo na yung mga mahal nyo sa buhay nandun sa eternal sa kapahamakan? And then nandun kayo sa langit, tapos nakikita nyo yung mga kamag-anak ninyo, mahal nyo sa buhay, wala sa Panginoon, nandun. And then kayo na sa langit. I don't think na masaya po kayo. Amen po ba? Habang may pagkakataon, mga kuya, ibahagi po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ibahagi po natin. Itong 2026 po, mga kuya, meron pa po tayong time, no? Darating na po ang ating Panginoon. Wala na po tayong patumpik-tumpik pa. Bukas pa. Mayroon pa akong kinabukasan. Kuya, wala na po. Malapit na po ang ating Panginoon. At kung wala ka pa sa relasyon mo, wala ka pang relasyon sa ating Panginoon, mag-decide ka. Mag-decide ka. Tanggapin mo ang ating Panginoon. Diyos at ating tagapagligtas. Kasi sabi po niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mahirap pong mamatay na wala tayo sa Panginoon. Okay? 2026, hindi natin alam kung ito na po. Ito na po yung taghirap. Alam niyo po, nasa po ako, wala talagang bigas po ang Pilipinas ngayon. Sa totoo lang, ang dami pong miller na nagsasarado. Walang bigas. Wala pong bigas.
Wala tayong makain. Sa totoo lang po, mga kuya, sinasabi ko po sa inyo, talagang short ang bigas po natin. Wala po talagang bigas ngayon. Kaya tignan po natin, mga kuya, no, malapit ang ating Panginoon, lumalapit. Nararanasan po natin yung mga hindi maganda. Pero God is good. Amen? Kasi prepare po tayo. Hallelujah. Inanyayahan ko po na tayo po ay tumayo. Hallelujah. Kapatid, kung wala ka pa sa ating Panginoon, hindi mo pa ibinibigay ang buhay mo sa ating Panginoon, ito yung time na isurrender mo ang buhay mo. Kumakatok ang Panginoon sa puso mo, inanyayahan ka niya, natanggapin mo siya. And repent. No? Kung ikaw yan, kapatid, pwede mong sabayan ang panalangin, maiksing panalangin ito. Panginoon, nandito po ako. Nagpapakumbaba. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Sa aking mga kasalanan, linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Isulat niyo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Maghari ka sa buhay ko, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Lord, we thank you, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa oras na ito. Libu-libong mga anghel, Panginoon, ang natutuwa, ang nagsiselebrate dahil sa isang kaluluwa na tumanggap sa iyo. We thank you, Father God, sa oras na ito. Pagpalain yung bawat isa, Panginoon. Lord, help us, Father God. Tulungan niyo po kami. Dahil ikaw ang source ng lahat, Panginoon. Alam po namin yan. Dahil sabi mo, we can do nothing without you, Panginoon. Kaya kami po, Panginoon, ay nananampalataya, naniniwala na mayroon kang gagawin sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo ang bawat tatay, Panginoon. Kami po ay leader ng tahanan, Panginoon, na mailid po namin ang aming mga anak, asawa, Panginoon, na mapalapit sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po kami upang maging pagpapala sa mga tatay na wala pa po sa iyo. Father God, we thank you. Sa iyo ang matas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, amen and amen. Kuya, ikaw na. Announcement, Kuya.